ng taong ito nang unang mag-iwan ng online message sa isang ginang na nagpakubli sa pangalang Miriam, ang isang foreigner na nagpakilalang si Michael Roswell. Isang email na galing daw sa isinusumbong niyang tayuhan ang binahagi sa amin ni Miriam. Sa naturang email, tila nangangako ng kasal itong tayuang nakilala raw niya sa isang social networking website. Nag-post daw kasi siya doon ng kanyang litrato at ilang informasyon tungkol sa sarili. Nag-email sa akin na malapit din sa Pilipinas, naghahanap siya ng babaeng pangasawa. Sabi niya, gusto niya daw simpleng buhay, magkakakita ng babae dito sa Pilipinas. Inamin ni Miriam sa XXX na isa siya sa mga nagnanais makahanap na makakarelasyon sa internet. At dahil hiwalay naman daw siya sa kanyang asawa, ay naging bukas daw si Miriam sa relasyong maaaring kahantungan nila ng tayuang si Michael. Pero 3 beses pa lamang daw sila nagpapalitan ng email nitong foreigner nang dumating ang isang paanyaya. Nagsabi siya sa akin na dumating siya ng July 25. Makikita Yan o, naman Miss sa Makati Iyaya yan. ni Marty. Kasunod daw ang imbitasyon yun, sa unang beses pa lamang ng kanyang pagka-chat, ay nagpakita na raw agad ng pagka-agresibo itong tayuhan. Pilit raw siya nitong pinaghuhubad sa harap ng web camera. Nagpo-pornographic viewing siya kasi sa akin kasi nagpapakita, nag-demand siya na maganda ng good. Hindi ko lang, pero ang problema lang, hindi ko nakita ang mukha. Nagalit ako sa kanya, bakit ako magpapakita sa kanya kasi hindi naman ako ganyang babae. Sa nangyari yun, pinaiimbestigahan sa amin ni Miriam ang dayuang si Michael Roswell. Posible raw kasing makapambiktima pa ito ng iba pang Pinay na tulad niyang naghahanap na makakarelasyon sa internet. Siyempre pa'y inumpisa namin ang pagkataliksik sa iba't ibang social networking websites na pinit ni Miriam. At nang itype namin ang pangalang Michael Roswell, ilan pa mga reklamo laban sa kanya ang aming nadiskubre doon. Nakita namin si Michael Roswell. Ang alam ko po, nang bibiktima si Daniel Brenner, alias Michael Roswell sa loob. Gawa daw kayo ng... Sana na-investigan ito si Michael Roswell. Malami na siya niya na pera. Ayon pa sa mga email, bukod daw sa pagmamahayag ng dayuhan sa kagustuhan nitong makahanap ng mga karelasyong Pilipina, ay nanghihingi pa umano ito ng cellphone load at pera sa mga nakakachat niya. At hindi lang raw ang pangalang Michael Roswell ang maring ginagamit ng inireklamong dayuhan sa kanyang mga profile sa internet. Ilan pa raw sa mga pangalang ginagamit din ito ay Daniel Brenner, Matt Harrison at Mike Sean. Napansin rin namin sa magkaibang larawang nakapost sa profile ng mga pangalang Michael Roswell at Daniel Brenner na tila isang tao nga lang ito. Sunod namin i-connect ang numerong nakasaad sa isa sa mga email account nitong dayuhan. Agad naman itong sumagot at nagyayang makipagtagpo. Biyernes, Huli 24, nagtubo kami sa isang restaurant na nasa isang mall sa Makati. Dito kasi makipagtagpo ang pakay naming foreigner. Ilang ulit namin sinabukakunan ng video itong dayuhan gamit ang aming spy camera. Pero sadyang kumailang ito. Siya talaga. Kaya kung huwag mapurnada ang surveillance operation na yun, pinabuti namin gawin na lamang ang paninistik ng palayuan. Mula sa labas ng restaurant ay tumuto kami sa magiging transaksyon ng pinahin naming undercover at itong nilareklamong dayuhan. Maya-maya pa, nag-umpisa na ang pag-uusap. I have really, but I have savings. Secret. Why? Sa iPhone na ito, kumpirmadong nagyayayanang makipagtalik sa Pinay na kanyang kinatagpo ang tinitiktikan naming dayuhan. Kinabukasan, ilang text messages ang aming natanggap mula sa dayuhan. Sa mensaheng ito, malinaw na inaalok niya ng kasal at hinihinga ng pera ang pahay naming asset. Dito na kami nagpasyang makipag-ugnayan sa tanggapan ng Bureau of Immigration and Deportation. Sa pagbeberipika ng PID sa kanilang records, lumalabas na walang record sa ahensya ang mga pangalang Michael Roswell at Daniel Brenner. Samantalang 3 Mike Sean naman ang nag-appear sa kanilang records. Bagamat hindi pa tukoy ng PID ang tunay na pangalan nitong dayuhang
gumagamit ng iba't ibang alyan sa internet. May mga paglabag na raw nagawa ang Taiwan. Yung mangingilang, ito na yung tinatawag na public charge. Nagsusulisit pa siya ng katulad ng kaya na sex, for example, immoral naman yun dahil hindi naman sila mag-asawa. Silang banyagan na nandito ka sa isang bansa, either for pleasure ka lang, ikaw ka ng business opportunities or para magpagamot ka. Kaya naman kaagad silang nagkasa ng isang entrapment operation kasamang isang XXX asset. Ganito ang gagawin nyo, ha? Hindi polite and inviting me. Sa pag-iusap ng aming asset sa dayuhan, dahil ito na sa isang kainan sa isang mall sa Makati, makipagkita. I-exchange 5-5. Sa puntong ito, binuha na ng dayuhan ang pera sa aming asset. At nagpasya na ang mga operatiba na lapitan ito. Sa talaga. Nang mapasa kamay na ng PID, ang pasaporte nitong dayuhan, napagalamang Daniel Berner pala ang tunay niyang pangalan. Muling pinirekta ng PID ang records nito. Doon lumabas na 3 beses na itong naglabas-masok sa bansa. Nang subukan namin kunin ang palit nitong si Daniel Berner na isa palang Israeli, You are not being harassed. I didn't do anything wrong. Leave me alone. I want my lawyer and everything. maging ang pasaporte gamit itong si Daniel Berner ay pinasuri rin ng PID sa kanilang Forensic Document Laboratory na nasa ilalim ng Anti-Fraud Division ng Immigration. Nagkaroon ng mga alteration sa kanyang pasaporte. Ang usually, ang pasaporte, walang mga bubbles yan at saka walang dumi pag nilalaminate natin yung pasaporte. Kaya pag pinasok ito ng bubbles at saka dumi, ibig sabihin yung pinuklap ito at yung sinasabi nilang baklas. Dahil dito, nadagdagan pa ang mga naging paglabag itong si Berner sa Philippine Immigration Act of 1940. Dahil nakita ang violation sa kanya. Una ay yung kanyang pag-i-evade sa immigration rules natin na naipapakita sa kanyang paggamit ng mga iba't ibang alias. Nakita din natin na fictitious yung kanyang fraudulent, yung kanyang pasaporte. Pangatlo ay napakadelikado po dahil marami na siyang nabibiktimang mga kababaihan natin na ginugulo para makipag-sex sa kanya at hiningan niya ng pera. Sapat na raw ang mga ito para maglabas ang immigration ng isang deportation order upang palabasin ang bansa itong Israeli na si Daniel Berner. Pero dito lamang nakaraang linggo, ayon sa PID, isang voluntary deportation letter ang sinubiti sa kanila nitong Israeli. Itinama rin ng PID ang pangalan nitong i-deport na dayuhan sa listahan nila ng mga blacklisted na turista. Bubuyo ay ang internet. Kaya mag-iingat sa pakikipag-communicate, lalo na pag hindi nyo kabisado yung tao.